Inhale. Exhale. Inhale. Exhale. Oh, nakakagulat naman kayo. Kanina pa ba kayo dyan? Uy, may bago ka atang kasama, Mikey. Hi Manong G! Alam nyo, nakakakalma kayong panoorin na nagpapahinga. Siya si Mario, isa sa mind movers ng Mind School katulad ko at ni Fisher na gustong sumama sa adventure natin. Hello po! Napakasaya kong nandito ko ngayon. Uy! Fisher! Diba, dapat nagpapahinga ka ngayon? Kaya nagulat akong nandito ka. Hi, Mikey and Mario! Yeah, nagbakasyon muna ako to be with my family. Sobrang stress na kasi ako kasi 4 years ko na silang hindi nakita. Eh eto, tumawag lang ako kay Manong G para mangamusta. And timing, they were doing calming exercises. Kaya sumali na ako virtually. Nagpapahinga ba kayo kanina, Manong G? Hindi. Ito ay isang breathing exercise. Natutunan ko to sa kaibigan ko at tinuturo ko kina Simon at Kyra. Mga anak sila ng mga kaibigan ko na gustong bumisita dito sa Mind School. Simon and Kyra, kilala nyo na sila Mikey at Fisher, di ba? Opo, nanonood na ako ng Mind School TV Adventures dati pa. Hi Ate Mikey, Kuya Fisher. Sobrang saya ng mga adventures nyo. Kaya masaya ako na nakita ko na kayo. Ako rin. Paborito ko ang mga Mind School Adventures. Sobrang saya nga namin na makasama kayo. Welcome to Mind School, Simon and Kyra. Get ready for lots of mind-blowingly cool adventures. And I'm happy that Mario is joining you too. O sige, sign off muna ako. See you real soon. Bye! Hi Simon and Kyra! Masaya akong makita kayo. Ito si Kuya Mario. Hi! Hello Simon! Hi Kyra! Alam nyo, matagal na po namin gusto bumisita dito. Nag-ikot po kami ng konti kanina at medyo nawalang stress namin ni Simon. Hello Kuya Mario and Ate Mikey. Mukhang masaya po dito sa Mind School. Walang stress. Hindi katulad sa bahay at sa school. Masaya kaming nandito kayo, Simon at Kyra. Welcome kayo dito palagi sa Mind School. Pero, alam nyo ba na normal lang ang stress? Normal lang po maging stress? Oo, kasi sa buhay, hindi talaga maiiwasan ang mga problema. Kasi, kailangan nating harapin ang mga ito at nakakatulong ang stress para sa mga to. So, okay lang ba lagi tayong stress, Manong G? Hindi. Nalilito po kami, Manong G. Okay po ba ma-stress o hindi? Lahat po ba ng stress ay masama? Para hindi kayo masyadong ma-stress, kakaisip tungkol dyan, paano kung pag-usapan natin ang stress bilang adventure natin ngayong araw? Gusto namin yan, Manong G. Siguro kayo rin naiintriga kung ang stress ba ay kaibigan o kaaway. Sa adventure natin ngayon, alamin natin, lahat ba ng stress ay masama? Wow! Nandito pala yung mind ng Mind School? Wow! Grabe! Ang laki ng brain! Hindi naman Mario. Ito ay isang espesyal na lugar kung saan mapapaliwanag kung anong nangyayari sa brain natin kapag nakakaranas tayo ng stress. Oh, wow! May kita mo rin yung nasa loob! Kuya Mario, pwede patingin? Wow! Kita mo nga lahat dito! Grabe! So, Giant Brain, may tanong ako. Ano bang nangyayari kapag tayo ay stress? Sagutin nga natin ang tanong na to, Giant Brain. Ikaw ba ay nakararanas ng stress? Kapag ang isang tao ay stress, naglalabas ang katawan ng cortisol o stress hormone. Ito ang nagbibigay sa atin ng dagdag na energy
para ihanda ang sarili na harapin ang problema o sitwasyon. Oh, so pag tumatawid pala tayo o may emergency, natural lang na may cortisol? Oo, Mario. Kasi ang cortisol nakakatulong sa katawan natin pag may emergency. Pero may iba pa rin mga stresses sa iba pang mga bagay na nakakabahala sa atin. Kasama po ba dyan yung pag-stress ako kakaisip ko nakapasa ako sa klase ko? Naglalabas ba ng cortisol ang aking utak? Oo, kasi nakakatulong ang cortisol upang mas malaman natin ang mga tamang solusyon sa mga bagay-bagay na yan. Paano naman po yung gusto kong sumali sa basketball team? Kaso, bago pa lang ako sa school. Parang ayaw po nila akong isali. Oo, cortisol din yan. Maganda naman pala itong cortisol para sa atin. Bakit pa tayo mangangamba sa stress? Kaya nga giant brain, kung normal lang ang stress, pwede bang baliwalain na lang natin ang stress na nararamdaman natin? Normal na ikaw ay makaramdam ng stress. Pero kung madalas ang pagtaas ng cortisol levels mo o chronic na ang stress, ito ay may negatibong epekto sa iyo. Kapag palagi mataas ang stress at level ng cortisol, hindi pala maganda yun sa atin. Bad news pala siya. Tama. Pag ganyan na, problema na ang stress kasi masama ng epekto sa'yo. Marami ang pwedeng maging negatibong epekto pag mataas na ang level ng stress. So, Giant Brain, anong mga negatibong epekto ng mataas at madalas na stress? Tulad ng ang dami ko pang gawaing bahay, kasama ng pag-alaga sa mga kapatid ko. Tapos ang dami ko pang test. Teka, Giant Brain, may tanong din ako. Ano ang nangyayari sa brain ko pag stress ako sa barkada ko? Na gusto nila sumama ako sa kanila, pero ayaw naman ako payagan ng magulang ko. Ako naman, pag meron akong gustong sabihin sa mama ko, pero hindi ako siguradong paano niya tatanggapin o kung maintindihan niya ako. Hindi ako makahanap ng tamang tiyempo kaya stress ako. Giant Brain, ano nangyayari sa brain ko pag nakakaranas ng ganun? Meron din akong kaibigan na kahit teenager pa lang kami, kailangan niya na magtrabaho at yung boss niya, araw-araw siyang sinisigawan kahit maliit na bagay lang. Ako naman, may alam akong bata na laging inaasar sa school. Parati pinagtatawanan dahil laging malaki ang shoes niya o yung school bag niya na pamalengke. Grabe. Uy, tinanong ko rin mga kaibigan ko kung anong mga bagay na nakaka-stress sa kanila. At ito ang sabi nila. Nai-stress ako kapag sunod-sunod ang utos sa akin dito sa bahay, lalo na't may iba pa akong ginagawa. Minsan nakaka-stress yung mga ibang requirements na feeling ko hindi naman kailangan, katulad ng pag-video ng mga sayaw sa physical education or PT. Pinagkakastressan ko dealing with relationships, friendships, or with my significant other, or even my family. So right now, it's meeting academic deadlines and also thinking about job opportunities after college. Nai-stress ako sa mga groupmates kong pabigat at ghoster. Yung tipo magpapakita lang sila if may deadline at meron pa yung ipapasa nila. Parang hindi mga college, no? Ang nagpapastress para sa akin ay ang pag-manage ng aking time at pagsasabay ng school projects, exams at extracurricular activities. Lalo na't ngayon lang kami nag-face-to-face at meron pa rin COVID. So the things that stress me out right now mostly revolve around school, applying to the colleges I want to get into, and also submitting my homeworks on time. Ang pinaka nakaka-stress sa akin ay ang pag-iisip ko anong career ang gusto kong gawin habang buhay at ang pagkakaroon ng responsibilidad bilang teenager na magdesisyon para sa aking kinabukasan. Isa sa mga bagay na malakas makapagpa-stress sa akin lately is when hindi ko nasusunod yung mga nasa calendar of activities ko. Because in that way, nafe-feel ko na I'm very unproductive. Wow! Buti na lang marunong mag-handle si Giant Brain ng marami niyong mga tanong. So, Giant Brain, anong nangyayari sa katawan pag mataas lagi ang stress levels? Kapag ikaw ay stress, tumataas ang cholesterol at blood pressure level mo. Baka atakihin ka sa puso. Pwede din malagas ang iyong buhok, mag-dry ang balat mo, magka-acne breakout ka, magka-joint at muscle pains o sumakit ang tiyan. Yan ang epekto kapag madalas ka ma-stress. Ang iyong immunity sa sakit ay bumababa din. Kapag stressed ka, pwede ka maging sakitin o matagal bago gumaling. Oh no!
Na-stress ako malaman ng mga epekto ng sobrang stress. Huwag kang mag-alala masyado, Mario. Kasi kapag alam mo na kung anong nagagawa ng stress sa katawan mo, maiiba na rin ang pananaw at kilos mo. Teka, sa katawan pa lang yan. Napansin ko na pag stress ako ng matagal, nag-iiba din ang moods ko. Giant brain? May epekto din ba ang stress sa emotions at ugali natin? Masama rin ang epekto ng stress sa ating emosyon at pag-uugali. Mapapansin ang pagiging bugnutin, malungkot, depress, balisa, masungit o hirap sa pagtulog. Sabi ko na nga ba, malaki ang epekto ng stress sa mga emotion natin kaya nag-iiba din ang moods natin. Pag ganun, bad vibes ang signal natin sa mga kasama natin. Oo nga. Kaya pala pag stress ako sa mga grado ko, nasa-stress ko din ang mga kasama ko sa bahay at lalo na yung mga kaibigan ko. Kasi nga, hindi maayos ang mga emosyon ko. Kaya ang moods ko, naiiba din tapos apektado yung relasyon ko sa lahat. Nakakaapekto pala ang stress sa akin at sa paligid ko. At pwede pala talagang magkasakit pag laging mataas ang stress level ko. Buti na lang, dito sa Mind School, nandito si Giant Brain na lagi matatanong kung ano ang nangyayari sa brains natin. At hindi sa stress si Giant Brain kahit ang dami nating tinatanong. So kung normal at hindi maiwasan ng stress, ano ang dapat natin gawin palagi? Tama, Kuya Mario. Kung palaging stressful sa bahay at sa school, lalo na sa mga teenagers na katulad namin ni Kyra, ano ang dapat gawin? Care for yourself, care for others. Mahalaga na aware tayo sa ating mga nararamdaman para malaman natin ang mga triggers nito. Maging in control sa emotions mo. Gamitin ang mga mood tracking tools na ito para mas lalong maintindihan ang emotions mo. 1. Mood Journal. 2. I-download ang Lusog Isip app. Ang emotions at feelings ay bahagi ng mental health. Ugalian itong bantayan